Hello po mga kababayan natin, mga Kaps at mga guys na patuloy na sumusubaybay dito sa ating channel Nobs Vlogs. Kasi daming nagchat-chat sa atin, nagpapa-shoutout sa ibang bansa. So hindi po natin ma-shoutout isa-isa. So in general na lang, sabihin ko na lang lahat ng mga nanonood sa akin diyan sa ibang bansa at saka dito sa buong Pilipinas. So ingat po tayong lahat. Pinapasalamatan ko po kayong lahat sa inyong suporta sa akin. So tuloy na tayo. Ngayon, puntahan natin tong binabatikos niya, ang pagbabatikos niya sa mga sabi niya kanyang tinutuligsa. Unang-una, nakilala natin sa social media si Epifanio Labrador na ang kanyang amo, lagi niyang binabati, lagi niyang binibigyan ng magandang tawag diyan, mga pananalita, no, pinupuri, ay ang kanyang kumbaga sumusuporta daw sa kanya. Siyempre nandun na lagi niya binabanggit ang PBBM, ang Speaker Romualdez at ang First Lady. Ngayon, meron tayong mga video naman na nakita natin na nilait naman ito, na siniraan nito si PBBM, si Romualdez at ang First Lady. So ito i-plus natin. Alam ko mawawalan ako ng mga views dahil nga sa tinira ko ngayon, ilalabas ko yung sekreto ng mga Marcos eh. 'Di ba? Hindi ko na kaya eh. Pasensya na talaga, hindi ko na kaya. No? Hindi ko na kaya yung inuutos pa ng mga dahil lamang sa utang na loob na yan, utang na loob na yan. Kaya itong mga kaisunan ng mga Bisaya, mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na po doon sa mga vloggers na ginagamit ngayon ng mga Marcos. Habang maaga pa, umalis na kayo. Baka nga kasi hindi nga ibinibigay ng mga Marcos, ng mga ni Romualdez, yung mga mabibigat na usapin, yung mga, alam niyo, yung mga delikado. Kasi, ano sila, nakalantad sila. Kung bakit ito yung pinagkatiwala ni Romualdez, itong paninira kay Sara, dahil, tingnan nyo naman, di ba? Nakukuha niyo ang punto ko. Ayan. Ngayon, mga guys, nakita natin kung paano niya siniraan ang PBBM, ang Speaker Romualdez at ang First Lady. Ngayon, sa panahon ngayon na naman ay pinupuri na naman niya uli, lahat ng mga magagandang mga salita, sinasabi niya, dinidiyos niya naman, di ba? Dinidiyos niya naman. Siyempre, number one na pinasasalamatan ko din yung ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez at ang ating ginagalang at minamahal talaga na First Lady Lisa Reta Marcos na walang sawang tumutulong sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Kasi nga po, napakahusay niyang magtraidor sa kapwa niya tao. Kasi ang ginagawang ganito, ikatraidoran, di ba? Pag wala ka nang bigay, titirahin ka na niya. Sisiraan ka na niya. Lahat na lang gagawin niyang pag-aalipusta. At mga kasinungalingan, iimbintuhan ka niya para masira ka. Pag maya-maya, kakampi mo na naman siya. Yun nga po. Base nga po ito doon sa mga natatanggap niyang bayad, Kung magandang bigay, siyempre, mabango ka. Pag wala, di wala ka rin. So, ganun niya ang tirada niya. So, hindi lamang dito sa PBBM, kay Romualdez at sa First Lady ang ginagawa niya. Meron din sa ibang mga politiko katulad nito. Gusto na ako sa nila, huwag nang ituloy yung issue mo pag-video kasi kaya wala kang pag-isip ko, di ba ba yung pangalan sa grupo? Wala problema yan, mga estimate mo, mga magkano siguro yung camera na kailangan din sa grupo? 25 lang, 25 lang. Sige, mahalin ko kasi pabalik na rin ko. Kung alam kang pagpadala kayo, isip ka kung may magsasabi na may issue. Hindi yan hindi yan kurang, hindi ko magkaroon sa mga tao na hindi kurang. Yes, brother. Kakausapin ko si Vera kasi naputol yung pinag-usapan nyo. May dumating na mga tao galing bundok, naghingi ng tulong sa kanya. Nandito ngayon, may kausap siya. So, picture mo. Yes, yung binibigyan ni Mayor ng tulong, basta sa mga rin na sila gagamitin mo para magbaligtad mo. Sasabihin mo, alam mo yan. Kasi mayroon ka rin. Yes, brother. Ayan, ito, isang mayor, na sinisiraan niya dati. Ngayon, nagkaroon sila ng komunikasyon,
wala na siguro siyang pera. So, kinondisyon niya itong isang mayor na ito na magbibigay ng 25,000 pesos at babalik ta rin niya na, pababanguhin niya na yung mayor na siniraan niya. Sasabihin niya na, ay, hindi pala ito, mali ang ating pagpapakilala sa tao nito. Ganito pala siya, mabait pala siya. Ganon ginagawa niya. 'Di ba? Modus ni Epifanio Labrador at sinasabi niya meron daw siyang grupo. So yun daw yung talagang kanilang kumbaga rules. May rules daw silang sinusunod. So ibig sabihin itong si Epifanio Labrador, ano man ang madinig natin, nasasabihin niya dito, lalo pa at ang gagawin niya is yung mga paninira, no? Doon sa kanyang binabatikos o binibirada, ay masasabi nating walang katotohanan ang lahat, kundi pera, pera lang. So, ganito nga, sabi ko, ginagawa niya, magre-research siya, alamin niya yung buhay mo, pagkatao mo, nung dating trabaho mo, di ba? At doon siya kukuha ng mga bagay, magtahi-tahi siya ng istorya, pagdudugtong-dugtungin niya hanggang sa ikaw ay sisirain na niya. Ganon yan siya. So, napakadelikado ang tao na ito pag ito ay nagkaroon ng kaugnayan sa buhay ninyo. Di po ba? Lalo na pag nagkaroon ka ng transaksyon sa tao na ito. So, napakadelikado. Unang-una, ang style nito is tatakutin niya yung tao. Di ba? Kasi yun ang layunin niya kung bakit nag-flash siya ng mga karate-karate niya, no? Instructor daw siya ng karate, marunong daw siya sa arnis, may mga baril daw siya, no? May pinakita siyang baril at sinasabi niyang 49 na daw, no? 49 na daw yung napatay nung baril niya na yon. So, binantaan pa yung isang mayor ba yun, congressman or gobernador doon sa Negros, yung si Tibis, nasabi niya baka gusto mong maging 50 ka. Di ba? Bes, pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Ito yung ipuputok ko kay Mayagma, pati sa'yo, pati na kay Tanasan. Ha? Kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Ha? Kaya umayos ka, ha? Ha? Eto, marami na itong tinumba. Ha? Baka pag 50 ka, bata. Ha? Kaya, Mayora Janice Digamo, tsaka Mayor Freds, pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ako 1 milyon, tumba ko yung magkapatid na yan. Yun lang. So, ganun ang mga strategy ng tao na ito. Pero sa totoo lang, duwag ito. Duwag. Pag tumirada ito, patalikod. Ibig sabihin ng patalikod, ayan, katulad ng ginagawa niya ngayon. Nandiyan lang siya sa isang dako. No? Nagtatago siya. So, gagamitin niya lang social media para makabirada siya. So, ito lang ang tanging paraan niya para kumita siya, para kumain siya, para may madamit siyang pansarili. So, nasisikmura niyang kumain ng mga pagkain na galing sa kasamaan, galing sa pagsisinungaling. Tuwang-tuwa yan doon. Sa lugar nila ngayon, doon sa bundok. Magiinuman pa yan sila. Mag-iimbento yan ng mga salita pag nalalasing na. Pagkatapos siya, maya-maya, magbablog na siya. So, kumbaga, ginagawa niya ng career niya na ba? Kumbaga po, tawag dyan, ginagawa niya ng profession niya. So, ito po, no, ganyan pong klase tao ito, si Epifanio Labrador. Pwede nitong siraan kahit sino. Sa isang negosyo, papasok yan sa isang negosyante, may makakausap yan, baka magbudol yan, hihingian niya ng pera, pag hindi nagbigay, sisiraan ka niya. So, ganyan, social media ka niya, di ba? Lalo na, itong mga politiko ngayon. So, sa panahon ngayon, ng pangangampanya, mainit ang magkabilang side, no? Ang PBBM at ang PRRD. Yan, party na yan. So, sasakay yan siya dyan. Doon siya sa magbibigay ng pera sa kanya. Di ba? Pero ngayon kasi, ang nakita ko nung nakaraan, may isang video siya dito na pinapabango niya si Sara Duterte. Di po ba? Nakonsensya daw siya kasi ang pinapagawa sa kanya ng PBBM, hindi na daw, kumbaga, napakasama na daw, no? Ngayon siya lang ginagamit dahil sa napakahusay niya magbirada. Sa mga bagay na ganyan, meron siya mga diversionary tactics ba? Psychological
na pang-approach, no, at pang-bubulatik sa mga tao. Ganun siya. So, ibig sabihin, nagpapasikat siya. Pasikat siya para maging sikat siya kung ano-ano mga pumapasok sa isip niya para kagatin ng mga viewers yung kanyang mga video. So, ito nga, pinakialaman niya ngayon dito yung mga Iglesia ni Cristo. So, yun ang naging malaking pagkakamali niya ngayon dahil sa Iglesia ni Cristo ngayon, yung kanyang binabati ko. So, wala tayong magawa. Ganyan na talaga ang mga sasabihin niya, pangangatawan niya. Ibig nga niya sabihin, sinabi na nga niya doon sa isang vlog niya na tatayuan niya talaga. Kahit pa may mga pagbabanta na sa buhay niya, doon sa mga mahal niya sa buhay, doon sa mga taong may kaugnayan sa kanya. So doon nga, binantaan pa niya yung Iglesia ni Cristo na subukan na nila ganito, ganyan, ganyan, ganun. Baka meron din siyang gagawin na hindi magustuhan, ganun. So ibig sabihin, nananakot na siya. So may sinabi pa siya, ikaw yun, mga vlogger kayo, na-stalk ko na kung sino kayo, kung saan kayo. So baka gusto ninyo, ganyan, hintayin nyo kung ako ang ganun. Basta ganun na, kung ano-ano sinasabing pananakot. Pero sa totoo lang, walang natatakot na Iglesia ni Cristo sa kanya. Kahit isa. Ganun yan siya. Kasi once na ang Iglesia ni Cristo ay kinanti mo, lalo pa yung kanilang pananampalataya ang nakanti mo, nagalaw mo. So, hindi yan atras, no? Mga buwis buhay, mga Iglesia ni Cristo. Basta sa katwiran, no? Lalo pa sa ang iyong binabatikos at ang iyong sinisiraan ay ang tagapamahalang pangkalahatan. So, maraming mga individual na kapatid na kayang maghandog ng buhay, ng lakas para sa tagapamahalang pangkalahatan, para sa kapakanan ng buong iglesia. So, yun ang mali niyang ginawa. Kumbaga, katiting lang siya. Kaya ito, kaya namin siya pinapansin, kaya siya pinapansin ng iglesia kasi ito nga, yung pagmamanipula niya ng mga istorya na inilalabas niya, na kung ito naman ay mapapakinggan ng mga tao, no, katulad yan ng mga sambayan ng Pilipino o ng tao na kung sinong mga viewers niya, ay siyempre mapupunlaan ng hindi maganda, no, na hindi maganda ang image ng Iglesia ni Cristo dahil nga dito sa mga iniimbento niyang mga sinasabi niya, no, mga scripted niyang mga kasinungalingan, no, dito na ipinopost niya sa kanyang YouTube channel, sa kanyang channel. So, gano'n siya. So, iyon naman po ang mga bagay na ginagawa namin ng mga kaanib, lalo na kami ng mga vlogger din. So, nagpapaliwanag kami, nagkakaroon kami ng mga reaction. Kaya ito, nandito ako na nagsasalita rin sa inyong harapan. Teka, bumaba yung upuan ko. Okay. So, ganoon ang kalagayan po ngayon. Kaya, nandito kami, no? Sinusubaybayan din kung ano yung mga pinapahayag niya para maipaliwanag din po namin. So, kami, fair lang po kami. Wala kaming kinakampihan sa gobyerno man o mga PRRD. So, yung ginawang Rally for Peace, so makabuluhan po yun. Sinasabi niya walang epekto, napakalaking epekto po nun. Kasi kung wala yung peace rally, wala yan. Mayagpag na yung mga mali, no? Mali na dapat na gagawin na sana nila. So, naudlot. Nagkaroon ng pagkaudlot. So, nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag yung katwiran. So, sa amin, yung katwiran namin doon, dalawa naman silang ibinuto ng Iglesia ni Cristo, no? Mula presidente hanggang sa vice president, pinagtiwalaan ng Iglesia ni Cristo, dapat hindi sila nag-aaway. Huwag silang padadala dito sa kung ano ang sinasabi sa paligid. Lalo na ang ating PBBM, napapaligiran ng mga magagaling na mga politiko. Ito na, yung nangyari, nagkakagulo na. Oo nga, kasi nga merong kumbaga nakinig doon sa Rally for Peace, merong hindi naman nakinig. Yung mga hindi nakinig, yun yung nagsusumikap. Kasi nga, kumbaga, baka tinamaan ang mga pride nila, no? Dahil sa ginawang aksyon ng Iglesia ni Cristo, parang medyo humupa ng konti yung tension, pero meron talagang nagsindi, no? Nagsindi ng mga bagay na ganito para tumaas uli ang tension. No? Huwag pansinin ng Iglesia ni Cristo kasi ganyan, ganyan, ganito, ganyan. Ito ngayon yung idinadakdak ng Epifanio Labrador. Yan ang sumagi sa isip nila. So, yan kasi mga mahina yung mga pag-iisip. So, gagawa ng paraan para ipahayag yung gusto nila para siraan
ang Iglesia ni Cristo. Pero hindi po nila kaya ang Iglesia ni Cristo. Wala po makakayang tao, no, na siraan ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, hanggang sa araw na ng paghuhukom, nandito to siya. Okay? So, ganun po yan siya namin depensahan ang panig ng Iglesia ni Cristo laban sa paninira ng taong si Epifanio Labrador. Ano man po ang mga sasabihin nito na nagsisearch sa mga Google, nagsisearch ng tungkol sa mga kasiraan ng Iglesia ni Cristo, kumukuha ng opinion doon, no, sa mga tiwalag, natural po, ang lalabas po, magiging masama ang Iglesia ni Cristo. Kasi nga po, ang gusto nilang hanapin dyan, yung mga mali, di ba? Ganon yan siya. Pero kung ang i-search naman nila ay yung katotohanan at mga kabutihan, no, tungkol sa Iglesia ni Cristo, napakarami po. Malulula sila, no, sa naging aktibidad at tagumpay ng Iglesia ni Cristo, no, sa pangangaral sa mga tao, sa pagtulong sa mga tao, no, sa pakikipag-isa sa gobyerno, pang buong mundo po, hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So marami pong mapupulot na magagandang aral, no, tungkol sa Iglesia ni Cristo. Pero kung pakikinggan po ninyo itong si Epifanio Labrador, siyempre ang inyo pong aakalain po ay masama, no? Hindi maganda ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, lalo na ang kapatid na Eduardo Manalo. Ganun po yan siya. Marami pong nainggit, marami pong nasasaktan, marami pong kumbaga natatamaan ang pride kapag Iglesia ni Cristo na po ang nagsasalita, lalo na po kung mangangaral ng Ebanghelyo. Pero magsuri lang po kayo. Marami pong mga programang Iglesia ni Cristo sa TV, sa radio, sa YouTube, lahat na po, social media. So, nandyan po yung mga katotohanan sinasabi ng Iglesia ni Cristo at meron pong mga batayan. Hindi po nagsasalita, hindi po nagtuturo, hindi po nagpaparatang ng walang batayan. Di katulad nitong si Epifanio Labrador na mag-iimbento lang ng mga salita, pag ugnay-ugnayin niya yung mga bagay para mapalitaw niyang mali, no? At tama yung kanyang ginagawa. Kumbaga, napakahusay talaga nito mag-imbento ng pagsisinungaling. So, ang lahat ng bagay na pumapasok sa utak nito ay kung paano magsinungaling. Wala siyang gagawin itong kabutihan. Wala siyang iniisip na gagawa ng kabutihan. Ang lagi niyang binabanggit, mga kababayan, ganito po, ang totoo po, ganito, ang totoo po, ganito. Mga kababayan, ito po, ganito po ang dapat kasi ito po ang katotohanan. Pero kung lalagyan natin ng mga kumbaga susuriin natin ang lahat ay wala pong kabuluhan ang mga sinasabi niya dahil sa paulit-ulit, no, sa mga bagay, pag-uugnay doon sa mga yung mali, dadalhin niya doon sa katotohanan at yung katotohanan gagawin niyang mali. O, ganun po yan siya. Ganun po kahusay mag-imbento ng kasalanan or ng pagsisinungaling ang isang anak ng dyablo. Dahil nga siyempre, namana niya sa sa ama niya. Sabi ko nga nung pumunta si Satanas dito sa mundo, siguro nakasiping niya ang nanay ni Epifanio Labrador at ipinanganak itong si Epifanio Labrador. Kaya nagkaroon ng taong napakasinungaling dito sa lupa. Yan po si Epifanio Labrador, anak ng dyablo, no? Nalahian ng dyablo. Ganun po yan siya. Isang taong traidor na ngayon nagtatago doon sa kabundukan, no? Hindi makalantad kasi nga po ang kinukuha niyang pagkain niya ay galing po sa kasamaan. Kaya itong mga politiko na binabanggit niya dito sa kanyang pagbablog, magiging mabaho po yan siya sa paningin ng mga tao. Kaya tingnan nyo, magsorbi-sorbi kayo. Lahat ng mga binabanggit niya dyan, ng mga kumakampi sa kanya, supporters niya, binabati niya, down po sa sorbi. Ganun yan siya. Dahil nga po, gumagamit sila, no, ginagamit nila itong si Epifanio Labrador, na pangangampanya nila para bumango sila, no, na ang taong itong si Epifanio Labrador naman ay hindi pala dapat pagtiwalaan dahil ang sinasabi naman ito ay pawang kasinungalingan. Nag-iimbento siya ng ikasisira ng mga tao, mga istorya na walang katuturan dahil nga anak nga ito siya ng dyablo. Pinanganak siya ng nanay niya, no, na ang ama niya ay dyablo. Ganun po yan siya. So wala pong rason na pakikinggan, paniniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Dahil sa simula't simula pa,
no, nakita na natin ang kanyang karakas, no, ang kanyang katauhan na pera-pera lang. Humihingi ng pera sa politiko, pag hindi na siya nabigyan, sisiraan ka na niya. Oh. Ngayon na naman, bumalik na naman siya sa sabing sumusuporta daw sa kanya si Romualdez, si PBBM, si First Lady, pero nung hindi naman siya nasuportahan nung nakaraan, minura niya na naman, sinabihan niya ng masama, ibubunyag niya daw doon sa committee hearing. Pag may committee hearing, yung babae na nakausap niya na gumawa ng mga anomalya na katulad noon. So, ganun po yan siya. No? Kung ulitin niyo yung mga video na in-upload niya, makikita natin kung anong uri siyang vlogger, anong uri siyang tao. Hindi mapagkakatiwalaan, traidor. No? Kasi kung wala na siyang makukuhang pera, wala nang susuporta sa kanya, titirahin ka na niya. Pag nagbigay ka ng pera, pababanguhin ka niya. So, ganun niya ginawa, no? Doon niya kinukuha yung mga pagkain, kinakain niya, pinapakain niya sa pamilya niya. Kaya nga siguro nagkaroon ng problema to sa anak niya. Ano ba yung anak nito? Buhay ba to o patay? Na nag-text kasi sa akin, patay daw pala yung anak nito. Siguro namatay ito dahil sa kalukuhan ng tao na ito, no? Inani niya ba? Inani niya yung kanyang kasamaan. So, ganyan. So, walang kapayapaan ang tao na ito, no? Kumbaga, wasak ang pamilya nito. O, iniwanan pa ito ng kanyang asawa. O, di po ba? Ano pa ba? Napakarami pa ito kung susuriin natin ang pagkatao ng Epifanio Labrador na ito na ang pangalan niya talaga ay si Richard Balios Palacios. Ay, talagang wala kayong mapupulot na mabuti at magandang sinasabi nito. Kundi ay tinuturo nito ay pawang kasamaan, tinuturuan niya ang kanyang manunood o ang kanyang mga followers o ang sambayan ng Pilipino na kung paano gumawa ng pagsisinungaling na magkapera ka sa pagsisinungaling, no? Sa paggawa ng mga content na pawang kasinungalingan, iimbintuhin lang para kumita ng pera para ipanira doon sa mga binibirada niya or mga tinitira niya. Okay, yun lamang po. Ito po, Nobs Vlogs. Salamat sa sambayan ng Pilipino, sa mga cops, sa mga guys na patuloy na sinusubaybay sa ating channel. Sabi ko nga, kakampi po ninyo sa katwiran, Nobs Vlog. Salamat po.